Boxing update, Canelo Alvarez versus Chris Eubank. Nasa pag-uusap na raw. Potential fight kay Canelo itong si Chris Eubank Jr. Aba, matindi talaga si Canelo. Marami na namang fans ang hindi pabor dito mga tol kung sakaling matuloy. Sabi kasi dito sa report, we've already started a small conversation around the Canelo fight. If he's ever going to fight in the UK, that's the fight and that would sell out Wembley Stadium. Aba, target pa talaga sa UK mga tol. Kayong mga boxing fans dyan, interesado ba kayo sa bakbakang Canelo versus Chris Eubank? Kung ako ang tatanungin mga tol, medyo hindi ako pabor dito eh. Hindi ito ang gusto ng mga boxing fan talaga. May kardada si Eubank Jr. na 34 wins 25 KOs, may 3 talo. Edad 35 ito mga tol at may tangkad na 5'11". Huling panalo niya kontra Kamel Jeremeta. Tinapos niya ito via knockout sa round 7. Malupit din si Chris Eubank Jr. pero tinalo na ito dati ni Billy Joe Saunders. Natalo na rin siya kay Liam Smith. So abangan natin kung ito na nga ba ang next fight para kay Canelo Alvarez. Sa ibang banda naman, Devin Haney nag-angas kontra Jack Catterall. Sabi kasi ni Devin Haney, only one person could make the fight with Jack Catterall. Yan daw po si Turki Alarcik. Matapos manalo si Jack Catterall kontra Regis Prograis, naghamon agad itong si Devin Haney at nakanda raw siya lumaban kay Jack Catterall. Sabi ni Jack Catterall sa kanyang post, "Big respect champ, ready when you're ready." So nakanda naman daw si Jack Catterall na pumalag dito kay Devin Boy Haney. Kaya nag-response si Devin Haney at sinabing, "Be careful what you ask for." Matindi si Devin Haney, parang binabalaan niya agad si Jack Catterall. Mag-ingat ka kung ano ang gusto mong mangyari. So matinding laban din ito kay Devin Haney. Baka ma-upset ulit si Devin Haney dito kay Jack Catterall. Iniisip siguro ni Devin Haney, easy fight lang si Jack Catterall. Pero matatandaan mga tol, nahirapan si Josh Taylor dito kay Jack Catterall. Naging kontrobersyal ang unang laban nila at pagdating sa rematch, pinatunayan na ni Jack Catterall lang ang kanyang lakas. Sinabi rin ni Jack Catterall mga tol, interesado din siya kay WBO Super Lightweight Champion Teofimo Lopez. So kahit sino raw ang kalaban ni Catterall sa Super Lightweight, nakahanda ito pumalag. Samantala, nag-angas din si Devin Haney kay Regis Prograis. Sinabi kasi ni Regis Prograis sa kanyang post, hindi pa raw siya magre-retiro at maging champion ulit. Binara naman ito ni Devin Haney at sinabing, "Regis, retire bro." Sinasabi ni Devin Haney mga tol, pinulbos na daw niya kasi si Regis Prograis. Dahil daw sa pambubugbog ni Devin Haney kay Regis Prograis, hindi na siya tulad ng dati. Aba, matindi rin itong si Devin Haney . Sa ibang banda naman, Cuadro Alas Casimero namigay na naman po ng sako-sakong bigas. Ganyan po magmahal si Casimero sa kanyang mga kababayan. Kaya mas maganda kay Casimero laging napapalaban para laging may pamigay na sako-sakong bigas. Sinabi ni Casimero hindi na raw niya hahabulin itong si The Monster na Oya Inoue. Hindi rin daw aakyat sa featherweight si Casimero. Ang target daw ni Casimero, kunin ang lahat ng titulo sa Super Bantamweight Division. Pabagsakin daw niya lahat yung mga contender dyan. Maganda ang plano ni Casimero kung ganun. Target na lang maging champion sa Super Bantamweight. Kasi malapit na aakyat si Inoue at ibakante ang mga titulo. Ito na ang pagkakataon ni Casimero para ipunin ang lahat ng belt. Kaya posible niya makalaban dyan sina Akhmadaliev, Goodman at iba pang contender. Kaya dapat ito ang kontirenima sa UK ito. Kahit walang Naoya Inoue fights, pwede pa maging champion si Alas sa Super Bantamweight.